Gamit nga ang panghinang ay sinimulan ko ng ikat itong parte ng manikin na plastic na katulad nito na nakatago lamang dito sa amin. Kaya naman napag-isipan ko na pwede itong mapakinabangan at i-transform sa panibagong costume na ating gagawin. Kaya naman, for today's video, ay tunghayan ninyo kung paano ko i-transform itong plastic manikin na ganito into a breastplate na gagamitin natin sa ating costume na pang sinturyo na gagamitin naman sa Sibtech. Pagkatapos kong ikat yung bahagi ng gagawin nating breastplate, ay syempre dedesignan natin ito nitong mga mold na gagawin natin para naman magmukha talaga siyang mga emboss dito sa ating ginawang breastplate para naman mas maganda yung maging kayarian nito. Napapansin ko nga din na itong mga emboss na ito na tinuno na stick glue ang nagdadala talaga ng mga design sa mga panahon ngayon. Talaga namang napakaganda niyang tingnan lalong-lalo na kapag idinagdag natin ito sa ating mga costume at pininturahan natin ng maayos yan at palalabasin talaga natin yung tunay na design niya. Pinaglahok nga na pinturang spray na itim at pinturang spray na gold ang aking ginawa dito sa breastplate na ginawa natin para mas mapalabas talaga natin yung pagka-enchanted na kulay nitong ating ginawa. At pagkatapos niyan ay syempre nilagyan na natin ito utay-utay ng mga bato at mga rhinestones para mas mabuhay siya. Dahil kalimitan talaga sa mga ginagawa kong costume, tinatadtad ko talaga ng mga bato at rhinestones para talagang ma-enhance yung beauty at yung ganda nitong ating costume na mga ginagawa. Kaya naman ugaliin ninyo na designan talaga ng magandang-maganda itong mga costume na ginagawa ninyo. At pagkatapos nga nating ma-designan iyan, ay pwesto na natin ito dito sa manikin para mapag-aralan natin kung ano pa yung mga dapat idagdag. At pagkatapos niyan, gumawa na naman ako dito nitong makapal na plastic cover at pininturahan ko ito ng neon orange, neon yellow at neon red na mga kulay na ganyan. At pagkatapos niyan ay humulma ulit ako dito nitong mga trays na rubber slice at pininturahan ko ng gold para mas mapalabas natin yung magandang design nitong mga ginawa natin dito sa ating plastic cover. At pagkatapos niyan, ipipesto natin ito ng ganito para makabuo po tayo ng mga palda ng ating sinturyo na ginagawa. O diba, ang ganda niyan tingnan. Para siyang mala-enchanted tingnan yung mga gantong klase ng design. Aminin, bihira kayo makakita ng mga itong design sa mga designer na pina-follow ninyo at dito nyo lamang po yan makikita at matututunan. At pagkatapos niya, syempre, dadagyan natin ng glamour yung ating mga pinagagawa diyan. At pagkatapos niya, syempre, nakagawa na ako dito nitong parang headdress na ginawa natin. Tapos ito yung magiging pinakang helmet ng ating magiging palong ng ating centurion. At pagkatapos nga na yan ay utay-utay ko nang bubuuhin yung mga pinakang decoration nitong ating magiging palong ng ating centurion. At dahil nga syempre Romanong centurion yung gagawin natin, syempre kailangan nating tularin yung pattern ng mismong Romano na centurion na gagawin natin. Pero babae yung version niya. At gumawa nga ako diyan ng para mga corona diyan na gagamitin natin dito at ididikit dito sa pinakang noon ng ating ginawang headdress. At pagkatapos niyan, syempre, yung mga mold na ginawa natin na ididikit natin isa-isa at ipipesto natin ng maayos na maayos at magandang-maganda para naman mas maganda yung maging kalabasan nitong headdress na ating ginagawa. Syempre, buong headdress yung dedesign na natin para mas glamorous talaga siyang tingnan. Huwag po sana nating pagsawaan yung pagdidesign ng mga ganito, lalong-lalo na kapag maraming detalye dahil sa bandang huli, mas maganda yung magiging kalabasan niyan at masasatisfy talaga tayo sa ating nabubuo, kaya konting tiyaga lamang po. At pagkatapos po niyan ay gumawa na ako dito ng pinakampalong ng ating headdress. At para mas matibay siya, kailangan nating lagyan niya ng kawad para mas tumayo yung palong na ginagawa natin at para kapag dinikit na natin ay nakatayo talaga siya at matibay siya. Sa mga ganitong pagkakataon talaga ay kailangan mong gamitin ang imahinasyon mo at ang yung mismong inner talent para mas mapaganda mo yung mga ginagawa natin. Siyempre, kailangan din natin dyan ng sarili nating imahinasyon. Itong mga ginagawa ko pong video ay tulong lamang po at guide sa inyo. Siyempre, depende pa rin po sa inyo kung anong design ang mas gusto ninyo. Guide lamang po ito na pwede nyong sundin. At pagkadikit nga natin itong pinakang base ng ating palong dito sa likuran ng ating headdress, syempre de-designan din natin iyan. At pagkatapos niyan, syempre huhulmahin na natin ng maayos na maayos yung mga design na ginagamit natin diyan para naman mas ma-spread natin yung mga design na kailangan nating ilagay dyan. Kung mapapansin nyo nga, kalimitan talaga sa mga ginagawa ko ay talaga naman tinatadtad ko ng mga design dahil hindi po ako nasasatisfy hanggat hindi ako nagagandahan sa mga designs at mga decoration nitong mga costume na ginagawa ko. At pagkatapos po niyang mailagay natin lahat ay ihitgan natin iyan para mawala yung mga talsik-talsik na glue para naman pag pininturahan na natin ay hindi siya sumama.
At proceed na po tayo sa next step na kung saan gagawa na tayo ng mismong palong ng ating headdress. At syempre para mas glamorous siya, syempre gagawa tayo ng mga pattern ulit diyan na gagawin natin dito sa pinakang palong ng headdress para mas maganda siyang tingnan. Ito yung paglalagyan natin noong mismong mga plastic cover na makapal na ipipinturahan ulit natin ng neon color na mga pintura para mag-complement siya dun sa palda na ginawa natin nung una. At para mas magandang tingnan, syempre kailangan nating designan ng mas maayos yan para mas glamorous siyang tingnan. At ganito nga yung mga cutout na ginawa natin para mailagay natin dito sa pininturahan nating plastic cover at pininturahan natin yan ng mga neon color na ganito. O diba napaka-rich ng color niya at napakaganda niyang tingnan lalong-lalo na kapag nilagyan na nitong mga cutout na ganito. At para nga mas tumibay ang ginagawa natin mga pangpalong na ganyan ay syempre lalagyan natin ng pinakapampatibay na kawad dyan doon sa pinakang gitna para kapag ikinabit na natin nakatayo na siya. Pare-pareho ng itsura pero iba-iba ng size yung ginawa natin para may variation yung design na ginagawa natin dito sa pinakang Moryo na ganito. Kaya po kami maalam gumawa ng ganitong klase ng costume dahil gumagawa po talaga kami ng Moryo noon pa. Kaya naman po sa mga sumasugid ko manonood, abangan nyo po yung mga future vlogs ko about sa paggagawa ng Moryo na ilalaban namin dito sa aming bayan sa Oriental Mindoro. At pagkatapos ka natin magawa ang headdress, syempre gagawa naman tayo ng pambalikat dahil hindi magiging kompleto yung pagkasinturyon nyo kapag walang armor dito sa pinakambalikat. Kaya naman ito, panoorin po ninyo kung ano yung mga pinaggagawa ko diyan sa paggagawa ng pambalikat. At para naman mas ma-inspired kayo kung paano talaga gumawa ng ganito, pwede nyo pong gamitin yung technique na ginagawa ko sa paggagawa po ng mga pang-warrior ng inyong mga anak, ng inyong mga candidate. Para mas may idea kayo kung ano pa magagandang design na talaga namang kakaiba kumpara doon sa mga dati pa nating ginagawa. Kaya ito pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga latest na mga nalalaman ko para mas may idea tayo kung ano yung mga mas magagandang gawin na naiiba talaga kumpara noon. At para mas mabuhay yung mga ginawa natin diyan sa pambalikat, syempre pipinturahan naman natin yan ng gold pagkalagay natin itong mga pan-decorate na ganito. At pagkatapos niyan, syempre lalagyan natin yan ng pinakambalabal niya. Kalimitan sa sinturyon kasi ang balabal ay tela ang ginagamit, pero sa pagkakataong ito ang ginamit ko ay yarn na parang kurtina para mas maiba-iba naman yung pinakang design niya. Sa mga contest at mga costume making na nilalabanan ko talaga, lalong-lalo na kapag may candidate ako, mas na-appreciate talaga ng ibang tao, lalong-lalo na kapag ang costume na ginagawa ko ay yung mga kalimitan na hindi nakikita nila, kumbaga ibago sa paningin nila, kaya naman kalimitan nakakuha namin yung Best Designer Award dahil nga sa mga malilikot na imahinasyon namin, lalong-lalo na kapag ang mga design na ginagawa namin ay ngayon pa lang nila nakikita. At ito na nga, tinuutay-utay ko ng design na ng mga ganitong pattern, itong pinakang pambalikat niya para mag-complement siya sa pinakang headdress at pinakang palda. At pagkatapos niyan ay meron ako nabili sa online ng mga itong klase ng mga mga pandesign na ganyan. At nilagay ko na rin ito dito sa ating costume. At pagkatapos din ay final touch na tayo dito sa ating mga costume. At tinulungan na nga ako dyan ng aking mga angels para mas mabilis matapos itong costume na ito. At para naman maimodel ng aking pamangkin bago pa natin ito i-deliver sa mismong susuot. Kaya naman ito po yung final result ng ating ginawa. At hanggang dito na lamang po muli. Salamat sa panonood. See you sa my next videos. Bye!